Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Sa gitna ng mataong lungsod, kung saan ang mga ilaw ay kumikislap kahit gabi, at ang ingay ng mga sasakyan ay tila musika ng modernong buhay, may isang lalaking kilala sa buong bansa, si Adrian Velasco. Si Adrian ay isang bilyonaryo. Bata pa lamang, nakamit na niya ang tagumpay na pinapangarap ng marami. May-ari siya ng malalaking kumpanya, mga hotel, at real estate sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, may isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang kapayapaan sa kanyang puso. Isang gabi, habang siya ay kumakain sa isang mamahaling restaurant, tahimik niyang pinagmamasdan ang mga taong nasa paligid. Lahat ay masaya, nagtatawanan, may kasamang pamilya o kaibigan. Ngunit siya, nag-iisa. Biglang napabuntong hininga si Adrian. Ganito ba talaga ang tagumpay? Tanong niya sa sarili. Habang siya ay abala sa pag-iisip, isang matandang babae ang dahan-dahang lumapit sa kanyang mesa. Marumi ang kanyang damit. Halatang matagal nang hindi naliligo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang maliit na lata. Anak, kahit konting tulong lang, mahinang sabi ng matanda. Napatingin si Adrian. Sa una, parang nairita siya. Hindi siya sanay na nilalapitan ng mga pulubi, lalo na sa isang eksklusibong lugar. Ate, bawal po kayo dito, sabi ng waiter, sabay lapit sa matanda. Ngunit bago pa ito mapaalis, biglang nagsalita ang matanda. Adrian ni. Nanlaki ang mata ng binata. Paano niya nalaman ang pangalan niya? Adrian, anak ko, nanginginig na wika ng matanda. Parang huminto ang mundo ni Adrian. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Anong sinabi mo? Malamig niyang tanong. Lumapit pa ang matanda. Sa kabila ng kanyang maruming anyo, may kakaibang pamilyar sa kanyang mukha. Ako ito, ang nanay mo di. Napaatras si Adrian. Impossible. Flashback. 20 taon na ang nakalipas. Isang batang si Adrian ang umiiyak sa isang maliit na bahay. Wala siyang ibang kasama kundi ang kanyang ina, si Aling Rosa. Mahirap lang sila. Araw-araw, si Aling Rosa ay nagtatrabaho bilang labandera at minsan ay naglalako ng pagkain sa kalsada. Anak, pasensya ka na kung ito lang ang kaya ko, sabi ng ina habang inaabot ang simpleng pagkain. Ngunit kahit mahirap, ramdam ni Adrian ang pagmamahal ng kanyang ina. Hanggang sa isang araw, may isang lalaking mayaman ang dumating sa kanilang bahay. Ako ang tunay mong ama, sabi nito kay Adrian. Hindi makapaniwala ang bata. Nagpaliwanag ang lalaki. Matagal niyang hinanap ang kanyang anak. At ngayon, gusto niya itong kunin at bigyan ng magandang buhay. Ano ang gagawin ko? Umiiyak na tanong ni Adrian sa kanyang ina. Tahimik si Aling Rosa. Kitang-kita sa kanyang mata ang sakit. Ngunit pinilit niyang ngumiti. Sumama ka sa kanya, anak, para sa kinabukasan mo. Pero nay, hindi kita kayang bigyan ng magandang buhay. Siya kaya. Yakap ng mahigpit si Adrian sa kanyang ina. Ayaw niyang umalis. Ngunit sa huli sumama siya. Habang palayo ang sasakyan, nakatanaw si Aling Rosa. Umiiyak. Mag-isa. Balik sa kasalukuyan. Hindi patay na ang nanay ko, matigas na sabi ni Adrian. Ito ang sinabi sa kanya ng kanyang ama. Na namatay si Aling Rosa ilang taon matapos siyang umalis. Kaya paano ito mangyayari? Hindi ako patay, anak, sagot ng matanda, sabay luha. Napatingin si Adrian ng mabuti. Unti-unti niyang napansin ang mga detalye, ang mata, ang boses, ang paraan ng pagsasalita. Parehong-pareho. Ngunit hindi niya matanggap. Kung ikaw nga ang nanay ko, bakit ka naging ganito? Tanong niya. Hindi agad nakasagot ang matanda. Mahabang kwento pero hindi mo ako iniwan. Ako ang nawalan sayo. Natahimik si Adrian. Para bang may bumigat sa kanyang dibdib. Ngunit nangingibabaw pa rin ang kanyang pagdududa. Proof. Kailangan ko ng patunay. Ngumiti ng mahina ang matanda. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang lumang kwintas. Isang simpleng kwintas na may maliit na pendant. Nanlaki ang mata ni Adrian. Kilalang-kilala niya ito. Ito ang kwintas na ibinigay niya sa kanyang ina noong bata pa siya, gawa sa murang materyal, pero puno ng pagmamahal. Hindi ito maaaring magkamali. Nanay, bulong niya.
Emotional turn. Biglang tumulo ang luha ni Adrian. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman niya ulit ang sakit ng nakaraan. Bakit hindi mo ako hinanap? Tanong niya. Hinahanap kita araw-araw, sagot ni Aling Rosa. Pero hindi ako pinayagan na makita ka di. Sinong may gawa nito? Tahimik ang matanda. Ngunit sapat na ang kanyang katahimikan. Naunawaan ni Adrian. Ang kanyang ama. Cliffhanger Death, Part 1. Biglang tumayo si Adrian. Galit. Nalilito. Nasasaktan. Kung totoo ang lahat ng ito, may mga bagay akong dapat malaman. Tinulungan niyang tumayo ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon, niyakap niya ito. Mahigpit. Parang ayaw na niyang pakawalan. Ngunit sa likod ng emosyon, may isang tanong na bumabagabag sa kanya. Ano ang totoong nangyari sa kanyang ina sa loob ng 20 taon? At higit sa lahat, ano ang itinago sa kanya ng kanyang sariling ama? LSV Part 1. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Habang mahigpit na yakap ni Adrian ang kanyang ina, ramdam niya ang matinding halo-halong emosyon, galit, lungkot, at pagsisisi. Hindi niya alam kung paano haharapin ang katotohanan. Isang bilyonaryo siya pero sa sandaling iyon, isa lang siyang anak na nawalan ng ina sa loob ng 20 taon. Naipatawarin mo ako, mahinang sabi ni Adrian. Umiling si Aling Rosa. Wala kang kasalanan, anak. Bata ka pa noon, wala kang magagawa. Ngunit sa loob ni Adrian, alam niyang may pagkukulang siya. Hindi man niya kasalanan ang nangyari, pero hindi rin niya sinubukang alamin ang katotohanan. Hindi niya hinanap. Hindi niya tinanong. Basta naniwala siya sa sinabi ng kanyang ama. Pag-alis the restaurant. Agad niyang pinaalis ang kanyang ina sa restaurant. Napatingin ang mga tao, may iba na nagtataka, may iba na nagbubulungan. Isang maruming pulubi kasama ang isang bilyonaryo. Pero wala nang pakialam si Adrian. Driver, ihatid mo kami sa mansion, utos niya. Sir, sigurado po ba? Nag-aalangan na tanong ng driver. Yes. Loob ng mansion. Pagdating nila sa napakalaking bahay ni Adrian, agad niyang pinahanda ang isang kwarto para sa kanyang ina. Dalhin niyo siya sa guest room. Ihanda ang mainit na tubig, bagong damit at pagkain. Yes, sir. Tahimik lang si Aling Rosa habang pinagmamasdan ang paligid. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng lugar. Napakalayo nito sa buhay na kanyang nakasanayan. Anak, hindi ako bagay dito, sabi niya. Ngumiti si Adrian kahit mailungkot sa kanyang mata. Nay, dito ka na. Hindi na kita papabayaan ulit. Pagbabago din ay Aling Rosa. Matapos maligo at magpalit ng malinis na damit, tila ibang tao na si Aling Rosa. Kahit simple ang kanyang itsura, lumitaw ang kanyang tunay na ganda at kabaitan. Habang kumakain sila, tahimik lang si Adrian. Marami siyang gustong itanong. At sa wakas, nagsimula na siya. Yan ay katotohanan. Naisabihin mo sa akin ang lahat. Ano ang nangyari matapos akong kunin ni Papa? Huminga ng malalim si Aling Rosa. Pag-alis mo, anak, ilang buwan akong naghintay. Umaasa na babalik ka o bibisitahin mo man lang ako. Napayuko si Adrian. Pero isang araw may dumating na mga tao. Tauhan ng ama mo. Anong ginawa nila? Agad na tanong ni Adrian. Pinilit nila akong lumayo. Binigyan nila ako ng pera kapalit ng pangako na hindi na kita hahanapin. Nanlaki ang mata ni Adrian. What? Anak, pero tumanggi ako. Hindi kita kayang ipagpalit sa kahit anong halaga. Tragedya. Pero hindi sila tumigil di. Sinira nila ang maliit nating bahay. Wala akong nagawa. Napakuyom ang kamao ni Adrian. Galit na galit siya. After noon, napilitan akong umalis sa lugar natin. Naging palaboy ako, nagtrabaho kung saan-saan hanggang sa mawalan na ako ng lakas. Unti-unting tumulo ang luha ni Adrian. Habang lumalaki siya sa marangyang buhay, ang kanyang ina ay naghihirap. Mag-isa. Bakit hindi mo ako sinubukang hanapin ulit? Tanong niya, halos pabulong. Sinubukan ko, anak, maraming beses. Pero bawat beses na lalapit ako sa iyo, may humaharang. Tinitakot nila ako. Galit every day say.
Biglang tumayo si Adrian. This is too much. Hindi na niya kayang tanggapin ang lahat. Ang taong itinuring niyang bayani. Ang kanyang ama. Siya pala ang sumira sa buhay ng kanyang ina. Tawag. Agad niyang kinuha ang kanyang phone. Tinawagan niya ang kanyang ama. Dad, we need to talk. About what? Malamig na sagot sa kabilang linya. About mom. Biglang natahimik ang kabilang linya. Cliffhanger build-up. Ano ang alam mo? Tanong ng kanyang ama. Everything. Then come to Dinoy office. Now. Pinatay ang tawag. Emotional very sandali. Nay kailangan kong harapin siya, sabi ni Adrian. Natakot ako para sa'yo noon pero ngayon, hindi na ako papayag na saktan ka pa niya. Hinawakan ni Aling Rosa ang kamay ng kanyang anak. Mag-ingat ka, anak. Cliffhanger Death, Part 2. Habang papunta si Adrian sa opisina ng kanyang ama, puno ng galit ang kanyang puso. Ngunit hindi niya alam na ang katotohanang malalaman niya ay mas malala pa sa inaakala niya. At may isang lihim na matagal nang itinatago. Isang lihim na kayang sirain ang lahat. Death Part 2. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan ni Adrian papunta sa opisina ng kanyang ama, hindi mapigilan ang pag-ikot ng kanyang isip. Lahat ng alaala ng kanyang kabataan ay unti-unting bumabalik. Ang mga sandaling akala niya ay totoo. Ngayon, tila kasinungalingan pala. Bakit, Dad? Bulong niya sa sarili. Pagdating sa opisina. Pagdating niya sa napakalaking gusali ng kanilang kumpanya, agad siyang bumaba ng sasakyan. Ang mga empleyado ay nagbigay galang. Good evening, sir. Pero hindi niya pinansin ang mga ito. Diretso siya sa elevator. Pagbukas ng pinto ng opisina. Nandoon ang kanyang ama. Nakaupo kalmado, parang walang nangyari. Sit down, Adrian, malamig nitong sabi. Yes, paghaharap. Hindi ako upo, sigaw ni Adrian. Sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit mo ginawa iyon kay nanay? Tahimik lang ang kanyang ama. Pagkatapos ay dahan-dahang tumayo. Tingin mo, madali ang ginawa ko. Mas lalo pang nagalit si Adrian. Sinira mo ang buhay niya. At para saan? Para sa pera. Para sa imahe mo. Shocking revelation. Biglang tumingin diretso sa kanya ang kanyang ama. Hindi siya ang tunay mong ina. Parang tumigil ang mundo. Ano, nanginginig na tanong ni Adrian. Ang babaeng iyon hindi siya ang tunay mong ina. Yes, twist. 25 years ago, panimula ng kanyang ama. Natagpuan ka namin sa isang ospital. Iniwan ka ng tunay mong magulang. Nanlaki ang mata ni Adrian. Hindi totoo yan. At ang babaeng tinatawag mong nanay siya lang ang nag-alaga sa'yo. Emotional pagkagulo. Hindi makapaniwala si Adrian. So lahat ng pinaniwalaan niya. Lahat ng kanyang pagkakakilanlan. Hindi pala totoo. Bakit mo sa akin itinago yan? Galit na tanong niya. Because I wanted you to be strong, sagot ng kanyang ama. Ang pagiging mahirap niya ay hahadlang sa kinabukasan mo. Moral conflict. So tinanggal mo siya sa buhay ko, sigaw ni Adrian. Tinanggal mo ang nagpalaki sa akin. Yes, diretso nitong sagot. Dahil hindi siya bagay sa mundo natin. Realization. Unti-unting napaupo si Adrian. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Ang babaeng nagpalaki sa kanya. O ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat ng meron siya ngayon. Nilis malalim din relihim. Pero may isa ka pang hindi alam, dagdag ng kanyang ama. Napatingin si Adrian. Ano pa? Ang tunay mong inabuhay pa. Shock level 2. What? At siya ay isang napaka-importanting tao. Sino siya? Halos pasigaw na tanong ni Adrian. Ngumiti ang kanyang ama. Isang ngiti na puno ng lihim. Malalaman mo rin sa tamang panahon. Danger signal. Pero tandaan mo ito, babala ng kanyang ama. Kapag pinili mong ipagpatuloy ang paghahanap sa nakaraan mo may mga bagay kang matutuklasan na sisira sa'yo. Decision moment. Tahimik si Adrian.
Pero sa loob niya, nagdesisyon na siya. Psst, don't care, matigas niyang sabi. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Back to moment. Habang paalis siya sa opisina, isang bagay lang ang malinaw sa kanya. Kung hindi man tunay na ina si Aling Rosa, siya pa rin ang nagmahal sa kanya ng totoo. At hindi niya ito pababayaan. Kahit ano pa ang mangyari. Cliffhanger Death, Part 3. Ngunit hindi alam ni Adrian na ang paghahanap niya sa katotohanan ay magdadala sa kanya sa isang mundo ng kasinungalingan. Isang mundo ng kapangyarihan. At isang lihim na konektado sa kanyang tunay na ina, na maaaring magpabagsak sa kanyang buong pagkatao. Part 3. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Habang nagmamaneho si Adrian pauwi, hindi na niya halos marinig ang ingay ng mundo sa paligid niya. Parang tahimik ang lahat. Pero sa loob ng kanyang isip, gulo, sakit, at galit ang naghahari. Hindi siya ang tunay kong ina, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Pero kahit anong pilit niyang tanggapin iyon, hindi kayang tanggapin ng puso niya. Pagbalik sa mansion. Pagdating niya sa bahay, agad siyang bumaba at mabilis na pumasok. Nandoon si Aling Rosa, tahimik na nakaupo, tila nag-aalala. Anak, okay ka lang ba? Tanong niya. Hindi agad nakasagot si Adrian. Tinitigan niya ito. Matagal. Parang sinusuri ang bawat detalye ng mukha nito. Emotional breakdown. Hindi ka raw ang tunay kong ina, di. Biglang natahimik ang buong paligid. Hindi gumalaw si Aling Rosa. Hindi siya nagulat. Sa halip unti-unti siyang napayuko. Alam ko darating ang araw na malalaman mo rin, mahina niyang sabi. Confirmation. Totoo ba? Nanginginig na tanong ni Adrian. Dahan-dahang tumango si Aling Rosa. Anak, hindi kita isinilang. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ni Adrian. Pero bago pa siya tuluyang masira, nagsalita ulit si Aling Rosa. Pero minahal kita higit pa sa sarili kong buhay. Pure love. Hindi mahalaga kung dugo kita o hindi, patuloy niya. Simula noong nakita kita sa ospital, alam kong ikaw na ang anak ko. Nanlabo ang paningin ni Adrian dahil sa luha. Hindi kita iniwan, Adrian, ipinaglaban kita. Niles, malalim din kwento. Yung araw na natagpuan kita, panimula ni Aling Rosa. May kaguluhan sa ospital. May isang babaeng mayaman umiiyak. Napatingin si Adrian. Siya ba ang tunay kong ina? Tumango si Aling Rosa. Pero hindi siya ordinaryong tao. Conspiracy reveal. Ano ang ibig mong sabihin? May mga taong gustong kunin ang anak niya, ikaw. Dahil sa kapangyarihan sa pera, sa impluensya. Napalunok si Adrian. Delikado ka noon. Kaya iniwan ka niya para iligtas ka. Shocking truth. So hindi niya ako iniwan dahil ayaw niya sa akin. Hindi, madiing sagot ni Aling Rosa. Mahal ka niya. Pero kailangan niyang piliin, ikaw o ang kaligtasan mo. If connection. At ang ama mo, dagdag niya. Alam niya ang lahat ng ito. Nanlaki ang mata ni Adrian. So simula pa lang alam na niya? At ginamit niya ang sitwasyon para makuha ka. Dark realization. Ibig sabihin, hindi lang simpleng paghihiwalay ang nangyari. Ito ay isang planadong desisyon. Isang laro ng kapangyarihan. At siya ang sentro ng lahat. Galit desisyon. I can't believe this, sabi ni Adrian, halos mawalan ng lakas. Ginawa niya ang lahat ng ito para sa sarili niyang interes, di. Ngunit sa gitna ng galit, may isang bagay na mas malakas. Ang pagnanais na malaman ang buong katotohanan. Mission begins. Nay kailangan kong hanapin siya. Sino? Ang tunay kong ina. Natakot si Aling Rosa. Anak, delikado yan. Kung may mga taong gustong kumuha sa'yo noon, maaaring nandyan pa rin sila ngayon. Warning. Kapag pinasok mo ang mundong iyon, hindi na basta buhay mo ang nakataya. Final resolve. Pero buo na ang desisyon ni Adrian. I've lived my whole life in lies. This time, I want the truth. Emotional bond. Lumapit siya kay Aling Rosa.
Hinawakan ang kamay nito. Hindi man ikaw ang tunay kong inadi. Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Tuluyang napaiyak si Aling Rosa. Secret Sildi. Bigla niyang inabot ang isang lumang papel. May naiwan sa'yo noon, hindi ko lang agad na ibigay. Kinuha iyon ni Adrian. Isang address. At isang pangalan. Cliffhanger build-up. Nang makita niya ang pangalan, nanlaki ang kanyang mata. Impossible D. Hindi niya inaasahan ang nakita niya. Isang pangalan na kilala ng buong bansa. Isang taong makapangyarihan. Isang taong malapit sa kanya. Cliffhanger Death, Part 4. Habang nakatitig si Adrian sa papel, unti-unti niyang nare-realize na ang hinahanap niyang katotohanan ay mas malapit kaysa sa inaakala niya. At ang susunod niyang hakbang ay maaaring magbago ng kanyang buhay magpakailanman. This is Part 4. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Habang mahigpit na hawak ni Adrian ang papel na ibinigay ni Aling Rosa, hindi niya mapigilang manginig. Ang pangalan na nakasulat doon ay hindi basta-basta. Isang babae. Isang makapangyarihang personalidad. Isang taong madalas niyang nakikita sa balita. Hindi ito maaaring mangyari, bulong niya. Pagpunta dili katotohanan. Kinabukasan, maaga siyang umalis. Hindi niya sinabi kahit kanino kung saan siya pupunta. Bitbit ang address, dumiretso siya sa isang eksklusibong lugar, isang private estate na bantay sarado ng seguridad. Pagdating niya, hinarang siya ng guard. Sir, may appointment po ba kayo? I'm Adrian Velasco. Kailangan ko siyang makausap. Nagtinginan ang mga guard. Parang may alam sila. Pagpasok. Matapos ang ilang minuto, pinapasok siya. Habang naglalakad sa loob ng napakalaking mansion, ramdam niya ang kaba. Ito na. Ang sandaling magbabago ng lahat. Pagkikita. Pagbukas ng pinto. Nandoon siya. Isang eleganting babae, may dignidad, ngunit halatang mailungkot sa mga mata. Pagtingin pa lang nito kay Adrian, biglang tumulo ang luha niya. Adrian, nanginginig nitong sabi. Anak. Hindi makagalaw si Adrian. Hindi niya alam ang mararamdaman. Galit? Lungkot? Saya? Bakit? Iyon lang ang nasabi niya. Lumapit ang babae. Anak, patawad. Buong katotohanan. I never wanted to leave you, umiiyak nitong sabi. Pero may mga taong gustong gamitin ka laban sa akin. Ako ay nasa gitna ng isang malaking laban sa negosyo at politika noon. Kung nalaman nilang may anak ako, ikaw ang magiging kahinaan ko. Final reveal. Kaya kinailangan kitang ilayo. At si Adrian Velasco siya ang tumulong sa akin. Nanlaki ang mata ni Adrian. Tumulong? Pero may kapalit. Betrayal confirmed. Gusto niyang siya ang magpalaki sa'yo. At gawing tagapagmana ng kanyang pangalan. Akala ko mapagkakatiwalaan ko siya. Pero nilayo kanya sa akin tuluyan. Emotional climax. So pareho kayong nagdesisyon para sa akin, sigaw ni Adrian. Walang nagtanong kung ano ang gusto ko. Tahimik ang babae. Wala siyang maipaliwanag. Heartbreak healing. I grew up without a mother, sabi ni Adrian, umiiyak. At ikaw buhay ka lang pala sa malapit. Lumapit ang babae. Patawad, anak, kung maibabalik ko lang ang oras. Forgiveness. Tahimik si Adrian. Mahabang sandali ang lumipas. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit. At niyakap ang kanyang tunay na ina. Sa unang pagkakataon, buong-buo na ang kanyang pagkatao. Justice. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. May isang taong kailangang managot. Ang kanyang ama. Final confrontation. Bumalik si Adrian sa kumpanya. Ngunit ngayon, hindi na siya ang dating anak na sunod-sunuran. I know everything, malamig niyang sabi. Nagkatinginan ang dalawa. Walang takot si Adrian ngayon. Downfall. Dahil sa kanyang impluensya at ebidensya na nakuha mula sa kanyang tunay na ina. Unti-unting nabunyag ang mga lihim ng kanyang ama.
korupsyon, manipulasyon, panlilinlang, at sa huli, nawala sa kanya ang lahat. Kapangyarihan, pera, reputasyon. Bagong simula. Lumipas ang ilang buwan. Pinili ni Adrian na baguhin ang kanyang buhay. Hindi na lang para sa sarili, kundi para sa dalawang babaeng nagmahal sa kanya. Dalawang eksene. Si Aling Rosa, ang babaeng nagpalaki sa kanya, at ang kanyang tunay na ina, na nagsakripisyo para sa kanyang kaligtasan. Pareho niyang tinanggap, pareho niyang minahal. Final message. Isang araw, habang magkasama silang tatlo, napangiti si Adrian. Ngayon lang niya naranasan ang tunay na pamilya. At the end of the day, sabi niya, hindi dugo ang basehan ng pagiging pamilya, kundi ang pagmamahal. Final line, viral style. At minsan ang taong akala mong wala na, siya pala ang matagal nang naghihintay na yakapin ka muli. Isa si Part 5, Complete Story.